Mula July 1, 2022 hanggang May 31, 2025, umabot na sa 4,027 barangays ang naideklarang cleared sa illegal drugs. May we know po kung along mga barangay, kahit ilan lang po, no, yung 427,000 na binabanggit ninyo na na-cleared na sa illegal drugs? Okay, sa ngayon, yan pa lang po ang ating natanggap at wala po tayong detalye patungkol sa barangay. Hingin po natin mula sa PIDEA at ibang law enforcement agencies yung sinasabi po nating barangay. Umabot na rin sa 607 balay silangan reformation centers ang naipatayo sa ilalim ng Marcos administration. Saan pong area itong balay silangan drug centers? Para yung address po. O sige po, mamaya po ibibigay ko po sa inyo yung exact address. Okay, salamat po. Aray ko! Speaking of EJK po, nabanggit po ninyo, may mga lumalabas din po sa social media na ginagamit yung mga pictures ng mga namatay na sinasabing biktima ng EJK, hindi naman po pala biktima ng EJK kagaya nung kay Aling Sheila na lumabas po sa SOCMED. Ang anak niya ay namatay under this administration kay Pangulong Marcos. Yun pong kay yung sa isang doktor, yung father niya, sabi po EJK, hindi naman po pala EJK. Ano po ng government dito kung inaano din po natin itong mga fake news na ito? Opo. Pwede po ba din nating aksyonan yung mga ganong na sinasama po sila dun sa kaso against former President Duterte, pero in fact, hindi naman po pala totoo yung mga yon. Eden Santos, Net 25. Good morning po, Yusek. Kumusta na po si dating Pangulong Duterte? Minomonitor din po ba ng administrasyon yung kanyang sitwasyon sa The Hague at yung kanyang medical condition? Kasi po nung humarap siya sa ICC, parang medyo kakaiba yung boses niya. Ang sabi po ni Senator Bongo ay parang hindi yata binibigay yung kanyang gamot. Yan po ay kanyang opinion lamang ni Senator Bongo. Unang-una wala po siya doon sa lugar. At nadinig po mismo natin sa ICC kay Judge Mutok na ang Pangulo po, ang dating Pangulo po, ay yun sa mga doktor na tumingin sa kanya ay nasa magandang kondisyon po. Mentally aware, mentally fit. At patuloy po rin na chinecheck ang kanyang kondisyon. So, kung meron po mga ganitong klaseng mga haka-haka, muli, katulad ng sinabi ni Senator ni Senator Bongo, dapat siguro ay kanya munang alamin. Alamin ang katotohanan dito bago po magbigay ng baka hindi nabibigay ang kanya mga gamot. Tandaan po natin, ang ICC po, may mga doktor po sila naka-assign dyan. Ngayon, kung araw-araw po natin i-monitor, uli sasabihin natin, wala po kasing jurisdiction na ang Pilipinas kasi po ang dating Pangulong Duterte ay nasa kustodiya na po ng ICC. So sila na po talaga ang magbibigay ng maagarang pag-check up or mag-undergo po ang Pangulong Duterte sa check up po na ibibigay po ng ICC. Pero kung mayroon pong hihilingin, of course, ang dating Pangulong Duterte, maliban po sa kanya, kahit po yung mga victims ng EJK, sila rin po ay bibigyan po ng kaukulang tulong kung kakayanin po ito. At kung ito naman po ay hindi po palalabag ng anumang batas natin. Speaking of EJK po, nabanggit po ninyo, may mga lumalabas din po sa social media na ginagamit yung mga pictures ng mga namatay na sinasabing biktima ng EJK, hindi naman po pala biktima ng EJK kagaya nung kay Aling Sheila na lumabas po sa SOCMED. Ang anak niya ay namatay under this administration kay Pangulong Marcos. Yun pong kay yung sa isang doktor, yung father niya, sabi po EJK, hindi naman po pala EJK. Ano po ng government dito kung inaano din po natin itong mga fake news na ito? Opo. Pwede po ba din nating aksyonan yung mga ganong na sinasama po sila dun sa kaso against former President Duterte, pero in fact hindi naman po pala totoo yung mga yon. Siguro sa dami-dami po ng fake news na lumalabas ngayon, makakatulong po ang media. Lalo na po ang mainstream media. Tayo na po ang magsabi kung alam niyo po na peke ito. Kayo na po mag-fact check.
kayo din po ay pinaniniwalaan dahil may kredibilidad din po kayo. So kung ano po yung lumalabas na fake news, magtulungan po tayo para sa bayan po ito. Dapat din po nating ipaalam sa taong bayan na lahat ng lumalabas ng mga fake news na ganyan ay dapat na maputol. So hindi lamang po para si EJK, pati po yung mga fake news na lumalabas pabor kay dating Pangulong Duterte, sana po ay bigyan din po ng pansin ng media. At sana po din po, sa tulong din po ng mainstream media at ng social media, maipakita din po natin kung ano po talaga yung kalagayan ng mga biktima, ng pamilya ng mga biktima ng EJK. Hindi lamang po tayo tutuon kay dating Pangulong Duterte dahil po ang mga biktima po ng EJK ay Filipino rin po. Pero ito po yung mga biktima ng EJK na sinasabi ng under the previous administration po. Binanggit po ni Let Narciso kanina kung may masasampulan na ba. Ito po ay identified na talagang kinumpirma ng mga kapitbahay. At least kilala na kung sino po yung tukoy na yung nag-aano ng fake news. Using pa nga po yung kaso ng EJK. Hindi ba tayo gagawa ng aksyon ng gobyerno or ang PCO since kayo po ay very active sa paglaban sa fake news? Siguro po uunahin natin mismo yung mga unang nagsalita ng fake news. So uunahin pa ba natin si former ES Medialdea? Kaya sabi ko po kanina ay pag-aaralan po muna. Thank you po. Dun sa di umano'y pulveron na video ni Pangulong Marcos. Sabi niyo po kanina ay naimbestigahan na yan pero biglang iimbestigahan pa ng DOJ at NBI. At napatunayan na po na ito ay fake dun po sa isinagawang pagsusuri from yung Indian company. Wala po bang plano ang Malacanang, especially ang Pangulong Marcos, na magpa-hair follicle test na siyang hinihingi po para matuldukan na itong issue po ng di umano'y paggamit ng ipinagbabawal na gamot ng ating Pangulo? Sino po ba ang humihingi? Marami po sa ating mga kababayan ang sa social media na nagre-react dito po sa ipinapalabas na video na ito. Actually, parang na-die down na po ito before dahil nga sasabi nga na Malacanang it's a fake. Pero biglang nabuhay after po nung ginagawang investigasyon mismo ng Kongreso, ng Kamara. Kaya po muling lumabas itong video na ito. And sabi nga po nung vlogger na si Miss Pebbles Cunanan ay si Attorney Harry Roque, yung mastermind nitong video. Pero inamin naman ni Miss Maharlika, yung another vlogger, na parang siya yung nagbigay lang kay Attorney Roque. Kaya ang tanong ko po, sabi niyo sa social media hinihingi. Sino po in particular ang masasabi niyo sa akin na humihingi ng ganitong klaseng pag-test? Ang atin pong mga kababayan Sino na po in particular? Pwede po sigurong... Ikaw na po ba? Sige po. Kayo po ang humihingi? Okay. Pero po masabi lang ninyo na mayroong humihingi. Pero marami po sa social media po kayo ay nagbabasa po sa SOCMED, Madam Yusek. So, isa ka nga sa humihingi. Kasi po gusto Sige, niyo... tanong ko nga, isa ka ba? Kasi we have to be specific on this. Isa ka ba sa humihingi? Ang mga kababayan po natin... So, isa ka sa humihingi? Actually, I'm a journalist. Hindi Sige, naman po ako humihingi. Pero parang gusto ninyo na meron lang kayong basihan. Basihan. Sino nga po? Kasi sabi niyo po kanina, ay napanood yun niya yata sa social media. Madam Yusek, syempre kami po ay mga Pilipino rin. As a journalist, gusto po namin na hindi fake news. Yun pong aming ibabalita sa taong bayan. Okay, so humihingi po si Attorney Vic Rodriguez, di ho ba matagal na rin naman niyang hinihiling niyang hair follicle test. Okay, tanong po natin. Ano po ba ang basihan para sa paghingi at i-demand sa Pangulo ang isang hair follicle test? Ito po ba'y may pagbibintang na siya ay di umanong gumagamit ng illegal na droga? Kung may pagbibintang, liliwanagin po natin. Kung may pagbibintang sa Pangulo, yung nagbibintang ang dapat na magpatunay
kung may ginagamit man o wala. Hindi po pwedeng gumawa ng kwento, walang basihan, isang guni-guni para masira ang Pangulo, at walang basihan. Kahit saan po na kaso, kung sino yung nagbibintang, siya ang magbigay ng pruweba. Hindi nyo pwedeng sabihin na, ito, gumagamit ka, patunayan mong hindi. Hindi po yon ang tamang logic. Kayo po na nagbibintang, kayong humihingi at nagdidiman sa Pangulo, kayo muna ang magpatunay na mayroon siyang ginagawang mali. Kapag wala po kayong napatunayan, wala po kayong karapatan humingi sa Pangulo ng anuman demand patungkol sa hair follicle test. Thank Okay you po. Salamat. Para po sa aming mga kabataan at ako po ang boses nila ngayon, ano po ang hakbang ng ating gobyerno para gawing kaakit-akit ang farming bilang karir po dito po sa ating Pilipinas? Siguro, alam nyo na tama yun, na bigat. Siguro, tama talaga yun kasi ang average age ng ating mga magsasaka at saka mangingisda masyado ng mataas. Dahil nga, mahirap nga ang buhay ng magsasaka. Kaya siguro yung mga nakapag-aral na, yung mga anak natin nakapag-aral na, gusto nila nasa air condition silang opisina at medyo maginhawa. Dahil talaga ang hirap ng buhay. Nakikita namin yan sa probinsya, ang hirap ng buhay ng magsasaka. Ngunit, ang tanging sa akin palagay, at kami ni Secretary Kiko ay pinag-usapan namin ng matagal ito, paano natin pababain yung average age ng ating mga magsasaka? Kailangan natin pumasok sa mga bagong teknolohiya. Dahil yun, kailangan talaga natin para maging yung bawat hektarya natin, mas malaki ang yield, mas malaki ang ani, paano natin gagawin yun? Ang nakakaunawa at mga talagang practitioner, ika nga, ng high-tech agriculture, intensive and extensive na type of agriculture, ay ang mga kabataan silang magtuturo sa atin ng mga bagong teknolohiya. At yan, palagay ko, ay magiging interesting na yan, magiging interesante na yan para sa ating mga kabataan, para nakikita nila na hindi lamang may magandang hanap buhay naman ang magsasaka. Kahit na may kahirapan talaga ng konti, siyempre, kailangan masipag at lahat. Masipag naman ang Pilipino kahit naman yung mga bata, masipag naman talaga. Basta't may nakikita silang resulta. Kaya sa aking palagay, yun ang ating pwedeng gawin. At para sa mga mas nakakabata, ay sasabihin nila, interesante ito. At palagay ko yung sakripisyo na kailangan para pagandahin ang ating ani, ay palagay ko naman yung mga Pinoy na magiging magsasaka, ay sasabihin na worth it ito, kahit na may sakripisyo, worth it ito. At yun ang aming para kasi medyo hindi natulungan ng agrikultura ng matagal wala tayong agricultural policy masyado ng napakatagal. Kaya sasabihin ng mga bata, ba't tayo papasok diyan? Wala nang pupuntahan yan, hanggang diyan na lang yan. Kaya ngayon, babaguhin natin lahat yan. Ngayon may pag-asa na makikita nila mayroong pagpaganda ng kanilang hanap buhay bilang magsasaka.